Okay, good morning class. Okay, in lang kayo sa Meet. Okay, welcome to our class today. So for today's lesson, it is all about online instruction. Okay, and again, I'm your presenter for today. I'm Angela Celebrator, your professor in facilitating and learning. Okay, so before we formally start our lesson for today, let us pray first. Uh, let us let's bow our head and feel the presence of our Lord. May peace and goodness guide us each day. May we find strength and hope of the times of challenges. Help us treat one another with kindness and understanding, whatever our belief may be. And may love, respect, and unity grow among us all. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. So let's start. Before we start our lesson for today, uh, itatakal muna natin yung learning objectives. Okay? First, establish the definition of online instruction. Number two, demonstrate why online education is relevant in contemporary education. Number three, determine and exhibit effective ways for undertaking online teaching. For our motivation for today, uh, about lang to sa online instruction. Tatanungin ko kayo, who prefer online class over face-to-face and why? And who finds online learning easy or challenging and why ulit? Okay, mag-raise lang kayo ng hand dyan sa may ah, Google Meet sa may baba. Tapos may makikita kayo dyan na heart, like, or raise ng hand dyan sa na emoji na nandiyan. Okay? Yes, Mr. Martinez. Oh, prefer mo yung yung face to face kasi mas 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 madali ka matututo. Okay, for online class naman. Okay, ikaw naman Miss Christina. Mas okay sa'yo, mas convenient sa'yo yung online class kasi sa overseas ka nag-aaral. Okay. What else? Sino pa ba gusto mong magsagot? Okay, none. None na po. Next naman, who finds online learning easy or challenging? And why? Sino po bang gusto magsagot? Raise lang po na hand dyan sa may baba. Oh, okay. Ikaw naman po, Miss Beatrice. Okay. Challenging sa'yo dahil kailangan pong mag-download or pagpa-load para lang makasali. Sa bagay, okay. Okay. Our lesson for today is about online instruction. Online instruction. What is online instruction? These are the guidelines given to students in a virtual classroom to help them know what to do, how to behave, and how to complete tasks. For example, sa online instruction kasi, dito natin binibigay yung mga guidelines natin, yung mga etiquettes natin when it comes to online classes. And dito natin pwedeng sabihin sa mga estudyante natin as a future educator kung paano tayo mag-behave and paano makaka-compete or makaka-complete yung mga estudyante mo when it comes to deadlines. Ito yun sa online instruction na na-explain kung paano mag-participate yung mga estudyante natin and paano mag-follow ng rules and isubmit yung mga assignments on time. Ang purpose na to ay para maging organized and mag-guide natin yung mga estudyante natin na maging independent when it comes to online classes para maging smooth and effective yung
uh, online class natin. Okay, what is the relevance of online education in contemporary world? Number one, flexible learning. Dito man sa flexible learning, kaya nitong maka-access anytime and anywhere. For example, nasa ibang lugar ka, kaya mong makapasok sa link or makapasok sa isang klase mo kahit saan ka man, kahit anong oras. And number two, accessible resources. Video, readings, tutorials, and activities can be stored online. Sa accessible learning naman, accessible resources, pwede kang magbigay ng mga uh, materials sa GC nyo, video tutorials, video lessons, na kayang ma-access agad-agad ng mga estudyante mo. And number three, support diverse learning. Dito naman sa support diverse learning, may iba't ibang learning styles yung mga estudyante. May mga auditory, may kinesthetic, may may kailangan ng magbasa. At least, kaya nating mag-adjust kasi mas madaling i-present na lang yung video lesson natin sa online. Number four, promotes digital literacy. Dito kasi sa digital literacy, essential siya para malaman ng mga estudyante natin yung basic technology skills. Kasi kailangan nating magpasok sa Meet, tapos paano mag-open ng laptop, kung may laptop man sila, or paano maka-access sa ganitong online class. And number five, global connections. Student and teachers can collaborate regardless of location. For example na lang ito, kunyari, merong teacher or may overseas siyang estudyante. Kaya nilang mag-connect anytime and anywhere. Basta, sasakto sila sa schedule nila. Kunyari, may mga meetings din or appointments na nasa ibang bansa or nasa ibang lugar, kaya nilang ma-access, kaya nilang mag-connect. Okay, next. Dito naman sa ating tatalakayin, 4 strategies for online teaching. Number one, yung flipped classroom. Dito sa flipped classroom, magbibigay tayo ng mga materials and lecture, video lesson bago mag-start yung classes or bago mag-start yung class natin. Dito rin ma-i-involve yung mga uh, sharing of ideas ng mga estudyante mo para maging interactive and active yung yung classroom nyo or yung mismong class nyo. Kasi nagiging engage sila kasi mas marami silang tanong, mas curious sila, and continuous din yung pag-feedback din natin dito. And syempre, as a teacher, mas kailangan na mag-facilitate lang tayo ng class, hindi yung palagi hindi tayo dapat yung nag-uutos, or kailangan meron tayong sabihin na natin na uh, i-instruct natin sila, tapos hayaan natin sila na tapos kailangan nating magbigay din ng feedback. Okay? Number 2, digital quiz. Dito naman sa digital quiz, may measure natin kung hanggang saan at hanggang saan lang yung capacity ng knowledge or naintindihan ba nila yung lesson na tinuro natin sa kanila. And nag-promote din to ng independence sa mga estudyante. Ang example nato yung magbibigay tayo ng Google Form, bibigay tayo ng quiz sa Kahoot or sa Quizizz. Tatalakayin natin yan mamaya. And itong digital quiz, usually, binibigay ito ng mga teacher pagkatapos ng lesson. Para siyang a seat work, ganun. Seat work or quiz. Pwede rin ka naman magbigay ng digital quiz as a pre-test and post-test. Depende ka na lang kung anong type ng quiz yung ibibigay mo. Okay? Next is yung synchronous learning.
Dito naman sa synchronous learning, magbibigay ka ng link para ma-open yung online class nyo. For example, ng mga apps nito is yung Zoom, Teams, or Google Meet. Dito rin natin ma-allow yung mga estudyante natin sa feedback, interactions, and collaborative activities kasi nga, online kayo. Nagkikita kayo ng personal. Kahit hindi man personal, pero nakikita kayo on screen. And magandang advantage din dito kasi meron kayong Q&A portion. Pwede kang maghingi ng feedback sa mga estudyante mo or pwedeng manghingi ng tanong yung mga estudyante mo sa'yo. Parang ganun. And last is yung synchronous learning. Dito naman sa asynchronous learning, bibigyan na lang natin ng mga activities or materials yung mga estudyante mo kapag mag-online sila. For example, recorded na yung mga lectures, recorded na yung video, recorded na yung mga activities na ibibigay mo na lang sa mga estudyante mo para hindi na lang sila mahirapan. And dito sa synchronous learning na to, lahat na to is flexible and kaya ma-access ng mga estudyante mo anytime and anywhere. Okay, dito naman tayo sa effective ways to undertake online teaching. Dito naman, teachers need strategies to ensure online learning is engaging and successful. Kailangan natin masabi sa mga estudyante natin or ma-engage, mapa ma-hook nating attention nila when it comes to online class kasi minsan yung mga ibata madali silang maboard. Kaya kailangan yung mga uh, lesson natin kailangan engaging and yung participation nila is active. Okay, letter A. Structure and communication. Set clear instructions early. Dito naman, bibigyan mo dapat ng estudyante mo ng ahead of time when it comes to meetings or lessons. Kasi mas maganda na malaman natin kung hanggang anong oras saan and anong app yung gagamitin. For example, 7 a.m. yung class nyo and yung saan yung app sa Google Meet and saan gaganapin sa online. Ganon. And kailangan din natin as a future educator na kailangan natin mag-communicate sa mga estudyante natin when it comes to announcements or simple instructions sa mga activities like that. Okay? Next. Letter B, engagement and interactivity. Ito naman sa interactive and engagement, tayo dyan na naggagamit tayo ng multimedia tools and audio online. Kunyari, may in-extract tayo ng mga tutorials or videos sa online. Tapos, parang nagsisilbing guide yun sa mga estudyante. And through that, mas na-adapt nila yung lesson kasi mas naiintindihan ng mga estudyante. And through this engagement and activity, mas nai-encourage yung mga bata na makinig sa discussion kasi may pag-games tayo. Example ko na lang dito sa dati kong klase, nagpalaro yung dati kong prof doon, nagpalaro siya ng para sa load kasi nung pandemic, ginagamit talaga namin tong online class. And marami namang nanalo. Kasi nga, mas naging engaging kasi nga may pa-load yung prof ko. Okay, next. Technology and tools. Dito naman sa technology and tools, as a future educator, as a future teacher, kailangan natin na master yung mga online platforms katulad ng Zoom, Google Meet, Google Classroom, and LMS. Kasi pangit naman if ever man na hindi mo gamay yung ganito. Para kapag may meetings na madali na lang hakang-haka mo na, kuha mo na yung parang kumbaga madali na lang para to sa'yo. And
Use varied tools for quizzes, collaboration, and presentation. Katulad ng ginagawa ko ngayon, gumagamit ako ng PowerPoint, gumagamit ako ng quizzes, and Google Forms para sa mga quiz ko. And dito naman, ensure materials are accessible for all students. Example na lang nito is yung PDF Reader, Google Docs, etc. Dito naman sa ensure materials and accessibility for all students, kailangan may mga ready to download na lang, ready to access na lang yung mga ganitong materials kasi para kahit man na naka-offline sila, kayang-kaya nilang ma-access, kayang-kaya nilang mabasa. Ganun. Okay, letter D, community and connection. Build a welcoming online classroom environment. Kailangan tayo mga teacher, mag-build tayo ng welcoming online classroom sa kanila. Kasi may mga times na hindi confident yung mga bata pag ganito. Kailangan may pag-games tayo, kailangan natin magkaroon ng masaya and interactive na online class para yung mga bata mas maengganyo na sumali sa online class. Kailangan welcome sila and stop natin yung mga bully-bully na ganyan. And celebration of achievements, achievers, student of the week, kailangan din natin to kasi para mas lalo pang ganahan yung mga estudyante na magpumasok kasi parang kumbaga kapag meron ka na kasing achievement, parang gusto mo na lang din pumasok palagi. Kasi gusto mo maging consistent. Parang ganun yung magiging peg ng mga estudyante dyan. And third bullet, make an icebreaker and warm-up activities. Dito naman sa icebreaker ng warm activities, pwede tayo magpalaro ng something na connected sa ating lesson. Katulad ng ginawa ko kanina, motivation. Tinanong ko kayo about sa ano mas prefer mo, online class or face-to-face. Ganon. Para meron na silang uh, parang opening ng lesson sa kanila kung ano magiging topic. Next. Okay, dito na pala tayo sa activity. Mag-form kayo dito ng group work. Mag-form kayo ng 5 members and i-represent nyo yung 5-minute gamified learning activity using like quizzes, Kahoot, marami pa namang other apps na pwede mong gamitin kapag gagamit ka ng online quiz. For example na lang dito, pwede mong idagdag dito yung Google Form. Pero, mas maengganyo sila na sagutan yung quiz. Okay. Dito naman, choose a topic about online instruction. Design a short interactive game with 5 to 10 members. 5 to 10 questions and make sure the content is accurate and engaging. Sabi ko nga kanina, maghahanap ka ng topic about sa online instruction. Kunyari, strategies, kung ano yung bakit siya relevant, ganun. Pwede mo siyang gawin na ganun. And, kailangan mag-prepare ka rin ng brief na explanation or demo paano gagawin dito kung paano mag-work tong quiz na to. And paano mo motivate yung mga students na mag-engage sa ganun type of game. And submit na lang itong ating activity sa ating group chat, yung link niya, and yung deadline is on November 29, 2025. And may last na tanong na ako. Okay? As a future educator, what do you consider the most important thing to remember when teaching online? Ako muna. For me, mas gusto kong matandaan palagi na kapag when it comes to online teaching, kailangan yung mga instructional materials, yung PowerPoint presentation, mas engaging para sa mga estudyante ko. And bago ako bago ko ma-introduce yung lesson namin, kailangan kong mabigyan muna sila ng
pa-icebreaker or warm up para gumana yung ano nila, yung critical thinking skills. Okay, kayo naman. Okay, mag-raise lang po ng hand. Yes, Mr. Martinez ulit. Mm. Mas ang matatandaan mo yung mga etiquettes. Okay, etiquettes ng paano mag-online instruction. Okay. Wala na po bang iba? Okay, Miss Christina. Okay, ano naman po sa inyo? Okay, yung mga strategies. Sa bagay nga naman, kailangan talaga nating may alam talaga dito sa mga online na yan, mga app. Kasi, para pag, pag nag-online class tayo, wala na talaga. Parang easy na lang to sa atin. Hindi na natin kailangan ng ganto ganyan. Hindi na natin kailangan ng kodigo-kodigo. Hindi mo na kailangan mag-search paano to gawin kasi alam mo na, meron ka ng proper knowledge. Okay, wala na po bang iba? Okay, okay, next. Ito naman po tayo dako. Okay, may assignment ba po pala tayo? Okay, dito naman po sa assignment natin, mag-create lang kayo ng short lesson plan about sa online class. And pili lang kayo ng isang strategies na diniscuss ko kanina. Yung flip classroom, yung digital quiz, synchronous class, and sasubmit mo lang naman siya sa ating Google Classroom at 11:59 p.m. December 8 to 2025. And dito naman po makikita natin yung assignment criteria, kung paano mag-work yung grading ano natin, yung mismong rubrics baga. And ayan po ang total, 100 points, kaya galingan po natin and wag pong kakalimutan itong deadline. Pero kung ako sa inyo, bago nyo to gawin tong short lesson plan, gawin nyo muna yung mas naunang activity. Okay? And that ends our discussion for today. Thank you very much for listening po. Thank you for listening and see you on the next meeting. Huwag po kakalimutan yung deadlines ha. Okay, thank you po.